Hello mga mommies! Ayan, so yung mga nagki-crave ng palitaw, so this one is special kasi may palaman. So this flavor na nandito is Obi Halaya. So samahan ninyo ako para makita ninyo yung ibang flavors na gagawin natin. Ayan, maglalagay na po tayo ng palaman. So, yung ginawa natin, hinati-hati lang natin yung ating dough sa laki, pantay-pantay na laki para pantay-pantay yung ating palitaw mamaya. Tapos, enough lang din siya na makover yung ating palaman. So, bakit siya special na palitaw? Kasi, lalagyan natin siya ng iba-ibang palaman. So, this one is yung minatamis na buko. So, ayan. Parang bukayo. Ayun, bukayo. So, may mga ano to, kung may mga preserved kayong fruits, okay siya gawin. So, ako kasi meron ako minatamis na pinya, may minatamis na langka, tapos meron din akong ubi halaya, tapos ito, bukayo. So, iba-iba yung iba-iba yung palaman. So, gawin nating special yung ating palitaw. You can do this just for a snack. O di kaya naman, ideas din ito para pang negosyo. So, ayan, nagpapakulo na ako ng water. So, habang kumukulo yung water natin, ninaantay ko na kulong-kulo siya. Naglalagay ako ng filling dun sa ating dough. Ayan. So, laparin lang natin siya. Yung hindi naman mabubutas kasi pag nilagay natin siya sa water, kailangan buo pa rin siya, hindi siya maghiwa-hiwalay. So, this one is just for my snack. So, experiment ko lang to guys. So, hope you will try this one also. So, ayan. Maglalagay na tayo. Umpisa na tayong maglagay. Yan, inaayos ko lang to. Baka kasi mag-leak yung palaman. Pangit siya mamaya. So, siguraduhin lang natin kulong-kulo yung water para hindi dumikit yung ating, hindi malusaw yung ating palitaw. Ayan. Yan, lagay na tayo. So, tatapusin ko lang to guys, lagay ng palaman. So, habang kumukulo siya, ilagay na natin yung tapos para hindi sayang yung apoy. Kasi medyo matagal-tagal to. Matrabaho siya kasi mahirap maglagay ng palaman. Pero kung konti lang naman yung ilalagay mo, why not? Huwag lang yung sobra-sobra kasi hindi siya mako-cover lahat ng ating glutinous rice. Yung pag binilog natin siya tapos ifa-flatten, may tendency na mabubutas yung natin, may part na hindi siya na cover. So, sabi nila pag lumitaw na daw yan, luto na. So, hintayin na lang natin siya na lumitaw. Saka natin hanguin. So, ganyan lang po guys.
Lapad-laparin lang natin. Ano mo yung binilog mo, tapos yinupi mo. Parang lata. Joke yun. Walang natawa sa joke ko. Ayan. So, ayan, lagay na natin habang kumukulo. Okay, malapit na akong matapos. Last one na to. Ayan. So, panghuli na. Kasya pa sa pan natin. Yan. Sisingit ko na lang to, kaunti na lang. So, lumilitaw na rin yung iba. Pero I want to make sure na lahat is, luto. So, baliktarin ko yan mamaya. Para sigurado siya. So, hindi siya dumidikit dun sa ilalim. Basta kulong-kulo yung water. Kusa siyang umaangat pa, pataas. So, ganyan po yung, ganyan yung palitaw. So, medyo thick yung pagkakagawa ko, guys, kasi may palaman siya. Pero kung wala namang palaman, you can make it as flat or thin yung, yung palitaw ninyo. This one cooks longer than yung regular palitaw kasi merong palaman. Although luto na yung palaman natin, I just wanna make sure na yung ating glutinous rice ay talagang siguradong luto. Okay, so malapit na yan matapos. Ayan. Nabaliktad na rin natin yan. Okay, so siguro naman luto na lahat ng ng glutinous rice, hindi na siya pangit yung texture. So lumitaw na rin, guys, yan yung sinasabi nila. Kaya siguro tinawag na paligtaw to kasi kusa siyang lumilitaw pag luto na. As in, umaangat siya sa boiling water. Kung napansin niyo kanina, paglagay ko sa kanya is nakalubog talaga siya sa water. Tapos yan, unti-unti na siyang umangat. So, ganyan pala, kaya palitaw. So, ito na po yung ating finished product. Ayan, maglalagay tayo ngayon ng garnish. Ang ating sesame seeds at saka shredded coconut. Ayan. So, coat lang natin siya ng ng maayos kasi mas masarap yung may nyog. So, may asukal po yung ayoko na masyadong matamis. May asukal na po yan dyan. Yung ating nyug. Para hindi siya matabang masyado. Husgahan na natin to. So, this one is ubi. Ubi yung kanyang palaman. O, diba? So, tikman na natin to, guys. So, kung gusto niyo mas marami pang mas maraming sugar, it's up to you. Tapos, if gusto niyo ng mas marami pang sesame seeds, nasa inyo na rin po yan. So, ayan yung gusto ko, marami siyang nyog. Kaya, nag-uumapaw sa coconut, coconut meat. Ayan. So, ang sarap. Masarap po siya. So, hindi siya masyadong matamis. So, kailangan tansyahin ninyo yung lasa. Kailangan balance lang siya. Yung paglagay ninyo ng sugar doon sa shredded coconut. Para hindi ma-overwhelm yung yung sweetness ng ating palitaw. Kasi matamis na yung yung ating palaman. So, lahat ng palaman ko, guys, is minatamis. Yung nakita ninyo, yung balikan ninyo yung minatamis na pinya ko. Minatamis na langka. At saka yung ubi halaya. Yan. Yan po yung mga palaman niya. So, hindi ko na sinama yung
bukayo kasi super bilis lang naman yun. So, everybody, mostly, lahat ng Filipino alam paano gumawa ng bukayo. Kung hindi ako nagkakamali. Ano lang yan siya, guys, yung coconut meat, yung coconut meat, tapos, sugar. So, this one naman, guys, is langka. So, kung naaalala nyo, gumawa ako ng minatamis na langka. So, ito po yun, guys. Ayan. Diba? Ang sarap-sarap po talaga niya, promise. I-try nyo din po. Meron namang nabibiling yung mga minatamis na langka sa yung nasa bottle na sa grocery kung walang available na fresh na hinog na langka. So merong sa grocery yung mga ayaw maghirap gumawa. So ang glutinous rice is mabibili lang din, guys, sa grocery. So sa palengke naman, so punta lang kayo ng palengke, pagayat lang kayo ng ng nyug, pakayod kayo ng nyug pala, hindi pagayat, pakayod. Tapos sabihin nyo lang, gagamitin sa palitaw. Ayan, alam na nila yun para hindi nila isama yung mga itim-itim, hindi nila isasagad yung pagkayod sa nyug para malinis tingnan yung yung nyug. So super sarap, yung lasang-lasa mo talaga yung langka.